tatalakayin natin ang pinakamalaking indoor water park sa Amerika. Isang kilalang water park at hotel sa Columbus na may kasaysayan ng mga paglabag sa kalusugan at fire code ay sarado ngayong gabi. Maligayang pagdating sa Fort Rapids Public Nuisance pagkatapos ng gusaling ito. Hayaan mo na lang akong manood ng TV, ha? Binubuksan na ito. Oo. May mabahong amoy dito sa taas. Patuloy akong nakakakita ng mga mansa. May tao ba talaga rito? Hello? Ano bang nangyayari ngayon, Steve Ronin, ang maligayang pababalik ng channel? Sa video ngayon, tatalakayin natin ang pag-angat at pagbagsak ng Fort Rapids Indoor Water Park Resort na dating sikat na pamilyang destinasyon sa Columbus, Ohio. Mula sa malaking pagbubukas nito noong 2006 hanggang sa biglaang pagsasara nito noong 2016 dahil sa mga paglabag sa kaligtasan, mga legal na alitan at nasirang reputasyon. Ang abandonadong parke ng digmaan ay nakalimutan na. Samahan mo ako habang tinatalakay natin ang kasaysayan ng dating maunlad na resort na ito. Ano ang nagkamali at ano ang natira ngayon. Pero bago natin gawin yun mga kaibigan, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang pindutan ng notification bell. 50 sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe, kaya 1 segundo lang ang kailangan at malapit na tayo sa 1 milyong subscribers. Mga kaibigan, isa natin sa mga pangarap na makakuha ng global plaque. Malapit na tayo, kaya siguraduhin mag-subscribe, magbigay ng like, and mag-iwan ng komento sa ibaba, lalo na kung nakapunta ka na dito. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Makikita ko kayong lahat sa dulo. Sana ay magustuhan niyo ang video. Maligayang pagdating sa Fort Rapids. Akala ko mga manikin ng mga ito pero hindi, mga upuan pala sila kaya pwede kang umupo sa kanila. Gawa sa parang metal. Sa totoo lang, medyo komportable ito. Ang Fort Rapids Indoor Water Park Resort sa Columbus, Ohio ay dating nakatayo bilang isang tanglaw ng pamilyang kasiyahan at isang pundasyon ng lokal na turismo. Binuksan noong 2006 sa Dating Holiday Inn at naging Western-themed indoor water park at hotel. Ang resort ay may sukat na 60,000 square feet at nagtatampok ng iba't ibang water slides, pools, isang lazy river at isang play area para sa mga bata, kasama ang hotel na nag-aalok ng karagdagang amenities tulad ng mga restaurant, arcades at mga espasyo para sa mga event. Ito ay nilayon bilang all-in-one destinasyon para sa bakasyon, kaarawan, at business retreats malapit lamang sa downtown Columbus at John Glenn International Airport. Ang Fort Rapids ay natiyukang perpektong lokasyon upang makakit ang mga lokal na pamilya at mga nagdaraang biyahero sa kabisera ng Ohio. Ang napagbukas ang Fort Rapids ay nagkataon sa kasagsagan ng uso ng mga indoor water parks. Sa Midwest, kung nung saan ang matinding lamig at panahon, ay madalas humadlang sa mga outdoor na libangan buong taon. Sa isang panahon, sumigla ang Fort Rapids bilang sikat na abot kayang alternatibong bakasyong destinasyon para sa mga pamilya. Ang mga pamilya mula sa Cleveland, Cincinnati o Indianapolis ay naakit sa resort dahil sa kanyang kaginhawaan at halaga ng libangan. Natagpuan nila ang halo ng pakikipagsapalaran at pagre-relax sa loob ng isang araw na biyahe. Ang mga kampanya sa marketing ay nagpapakita ng accessibility
at ang pangako ng isang hindi malilimutang karanasan na nagpapalakas ng malakas na unang buzz. Yan ang booth ng pagpaparehistro. Mahal ko ang buong temang western, mukhang talagang komportable ang mga ito. Yan yung rates room, grab room sa mga tao room kada linggo araw ng tulog. 50 sentimo kada kalahating araw, maaring pagbago ang rate ng 30 sentimo. Sa tingin ko, sinusubukan lamang nilang ipakita kung gaano kataas ang mga presyo noong mga panahong iyon. Yan ang isang kahanga-hangang apoyan sa kabila nito mga kaibigan, kaya naglakad lang ako papasok. Simula mismo sa pangunahing pasukan, ito ay isang napakadaling paraan para makapasok. Sa totoo lang, lahat ng mga pinto ay bukas. Ito ay isang malaking mainit na lugar. Sa inyo kayo nun sa komunidad ng Urbex, tulad ng lahat ay tinatamaan nito ngayon, sila ay lumilipad dito. Sila ay naglalakbay dito tulad ng sinabi ko dati, kaya ito ay nakakaloka dahil dati ang lugar na ito ay sobrang nakakandado. Lahat ay secured at napakahirap tuklasin ang lugar na ito, pero palagay ko may ilang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng may-ari at parang ang lokal na komunidad na hindi na sila talaga nagmamalasakit sa lugar na ito. Palagay ko kaya na ngayon lahat ay kayang tuklasin. Ito matagal ko nang gustong pumunta dito. Tingnan sa ang pong tema, makanluran na sila. Ito ngayon. Pero sa karamihan na gusto ko nito. Malaking tagahanga ako ng mga bagay na kanluranin tulad ng pagkakaroon ng cowboy hat at ilang baril na maaaring iputok. Tulad ni Clint Eastwood, dati kong pinapanood lahat ng mga pelikulang iyon habang lumalaki. Bilang isang bata, sa tingin ko dapat nating tingnan ang ilan sa mga silid. Simula tayo sa mga hotel room at sunod ay pupunta sa abandonadong water park. Kaya na ako excite na, tara na. Okay, kaya't kami lumakad palabas doon at ito'y diretso patungo sa pasilyong ito na konektado sa lahat ng bagay na sa tingin ko ay nandito ang mga kwarto ng hotel. Tignan mo ito. Kuhanin ang mga sign, kaya naman ang mga silid pulungan ay nasa daan na yon. Sentro ng negosyo, sentro ng fitness club ng mga bata, palikuran, kwarto ng mga bisita. At sa kaliwang bahagi ay ang branding Iron Grill na malamang ang Restaurant Cascade Ballroom at ang mga villa. Kaya iyon ang mga mas parang alam mo na magagarang kwarto na mayroon ang hotel na ito. Sa tingin ko dapat tayo pumunta doon. Ngayon tignan mo ito, may bakanting abiso dito. Narinig ko ang mga chismis online na isinara ang lugar na ito dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at ang pagkakatuklas sa abisong ito ay tila nagpapatunay doon. May hirap iisipin na ang ganitong kahangahangang lugar ay hindi naayos ng maayos. Nakikita ka na ko ang potensyal nito. Bumabagsak na ang mga bubong tile sa lupa. Makalat na ang lugar dito. Ay sus, kailangan nating suriin ito mamaya. Mukhang ito yung maaring naging restaurant. Mukhang malaki ito at parang mayroon silang buffet. Makikita natin yan matapos nating suriin ang ilan sa mga kwarto ng hotel. Igalang yung quiet time, labing sa post-meridian. Kaya sa tingin ko ito yung mga villa, kakacheck ko lang sa kwarto 100, 63 ay hindi ito nakakandado. Lahat ba sila ganun? Sige, sana makahanap tayo ng bukas na isa. Tingnan ko lang natin ang isang kwarto. Siguradong magkakapareho ang lahat ng ito. Bukas ang mga kwartong ito dito. Hulaan mo kung ano, nakakakilabot na naka-on ang kuryente sa parehong kwarto. Tingnan mo ito. Kumuha sa kanan. Magaganda ang mga kwarto at nagustuhan ko ang ditipikal na ambience nito na parang apartment. Ngunit ang kuryenteng naka-on pa rin ang talagang kumuha ng aking pansin na ikinagulat ko. Kinabahan ako ng bahagya at inisip na baka may isang squatter na naninirahan doon. Parang isang kwartong apartment ito. Naroon ang kwarto. Astig yan. May GameCube control na nakakabit dito. Kaya meron na bang parang GameCube system din dito? O baka may GameCube ang television na ito? Ang mga kwarto ng hotel na napuntahan ko nung bata pa ako ay may mga laro ng Nintendo 64 na pwede mong laruin direkta mula sa TV. Malamang pareho rin ito. Maliban na lang kung Nintendo GameCube. Bertustek ang tarapang pa niyo. Marahil ay dinala mo ang buong pamilya dito.
Magandang banyo na may nakatayong shower at ang mga kwartong ito ay may kasamang laundry. Grabe, kaya mayroon itong 2 kwarto at may kasama itong washing machine at dryer. Silipin natin ang ibang silid na baka magkapareho ang struktura. Kaya pagpasok mo na nito agad ang kusina at ang sala ay nasa tabi lang nito. May sariling maliit na apoyan ito na may kahoy pa sa loob. Medyo mas malaki ang kwartong ito. Oo, parehong banyo, parehong setup ng shower. Andito may isa pang banyo na may shower. Hindi yata meron nun yung isa. Mukhang stiin pa nga na hingward. Na may kama na queen size na talagang para ito alam mo na sa mga magulang. And at dito sa bandang ito ay malawang ay para sa mga bata dahil 2 double bed ito. Napakabasa ng daanan dito at medyo nakakakita ako ng kaunting itim na amag sa mga pader. Oh, grabe ang kwartong ito. Mas sira ito kumpara sa iba. Natatakot ang mga kaibigan ko sa buong lugar pero nangyari na malapit si Dave kaya nagpasya akong dalhin siya para tingnan din ang kwarto. Ang mga kwartong ito ay nakakandado pero may 2 bukas na nakakagulat na may kuryente pa rin ang mga kwarto. Screen. Dinala ko si Dave dito dahil hindi pa siya nakakapunta. Sige. Pare, magugustuhan mo to. Hulaan mo. Hindi ko alam baka ako. Umasa ako na gumana ito. Uy, pero tignan mo ito. May GameCube dito. Hindi nga. Nakikita ko ang mga GameCube controller doon. Ginawa mo ba? Palagay ko na sa kwartong na to. Dito mismo. Narito ang GameCube Hindi, ang controller ito na konektado sa telebisyon. Halika na, huwag kang mag-alala. Tama. Doon, sa totoo lang, hintayin mo. Kakatapos lang natin magtayo ng telebisyon. Binubuksan na ito. Para maglaro ng GameCube, binubuksan na. Hindi ako upo sa kama. Baka may kamabugs doon. Excited ako makita kung gumagana pa ang GameCube. Ito ang console na aking ginamit nung bata pa ako. Naglalaro ng Super Smash or The Legend of Zelda. Kilala ko si Dave, isang seryosong gamer na malamang kasi na-excited din tulad ko. Pakiramdam ko dapat ito ay isang random na channel lang. Tayo hindi pa pala nakasaksak. Kaya wala palang GameCube doon. Ako. Hindi ko alam. Ako. Siguro controller lang talaga yon na kayang kontrolin ng telebisyon. Nakakahiya naman kaya natin pala mapatay ang electric fan Ang sarap ng pakiramdam. Kailangan lang natin ng inumin. Yun lang ang isa. Okay, paano kung may inumin sa ref? Tangina. Hindi. Sige, kaya kami ni Dave ay pupunta sa itaas dito. Habang naglalakad ako pataas, parang pumasok ako sa isang horror movie. Parang sa The Shining. Ang bigat ng atmosfera, was agad akong tinamaan ng isang kakaiba, nakakabahalang vibe. Tingin ko bukas itong kwarto. Ang mga kwarto sa itaas ay kakaiba. Mas malaki sila. Ito ang lababo, washing machine at dryer. Ang salon ay nasa ibaba dito. At meron kang 2 double bed siguro. Mukhang queen size ito. Sigurado kung ano ang maaring nangyari dito. Magandang Philips television. Mayroong pangalawang palapag. Kaya siguro pwede mong tawaging loft room ito. Diyos ko, sobrang gusto ko ito. Talagang nag-enjoy ako sa kwartong ito. Palagi ko nang minamahal ang mga loft. Ngunit habang ako'y papunta sa itaas, may isang bagay na agad kong napansin. Hindi ako sigurado sa gagawin ko dito. Pakisabi sa komento kung ito ay tunay o hindi. Banyo na may shower. Pare, yan ay isang dugo.
Pero bakit may dugo doon? May mabahong amoy dito sa taas. Wow, marami pa palang gamit sa kwarto 282. Halos buo pa ito. Ito si backgrounding silip kung na paano mayunggi yung kwarto. Wow talaga. Ito ay isang magandang kwarto eh. Nagulatan ako sa kalinisan ng lahat ng kwarto. Ang particular na kwartong ito ay ang pinaka nagustuhan ko sa layout kumpara sa iba pang nakita ko. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano kaganda ang dapat na manatili dito sa gabi noong nasa rurok nito. Ako ay lubos na maglalagi dito sa gabi kasama ang aking pamilya. Dam ito. Ito ang pinakamalaking kwarto ng hotel hanggang ngayon kaya sa ibaba ay may 2 kwarto at mayroon ka pa rin sa itaas. Gusto ko kung paano nila pinaganda ang talampas doon. Sabihin okay, kaya ito ay humahantong sa isang banyo at hulaan ko ay isang kwarto. May nagbaliktad ng kutsyon dito. Pare. Napapansin ko na lagi kapag iniisip ko na mahal ng mga tao ko ang mga mantsa. Ang tanging paliwanag na maisip ko ay baka may nasaktan habang tinitingnan ang lugar na ito. May kakaiba yatang nangyayari. Wow, para bang kwarto ito ng batang maliit. Meron siyang double deck na kama. O pinakamagandang kwarto ito ngayon na kasya ang pamilya na may 7 miyembro dito. O pero alam mo kung ano ang kakaiba. Maaari mo ba akong sabihan kung ano ito maaaring maging? Nakakakita ako ng mga patak ng pulang bagay sa sahig. Sa tingin mo ba ito ay dugo, Dave? Dugo ito, hindi ko alam pre. Pero parang nakikita ko ang kulay pula na madilim sa lahat ng ibang mga kwarto. Parang ito ang aking unang beses. May isa rin doon sa taas sa kwarto. Ito na yung Santo Diyos, tingnan mo ito. Patungo ito sa itaas. Makikita natin ang ilan doon. Higit pa ito, patungo ito sa silid tulugan. Nakikita mo ba yon? Sinasabi nila na ang tuyong dugo ay parang itim na kulay at habang patuloy kaming nag-e-explore sa mga kwarto, ang mga bagay ay nagiging mas kakaiba. Ang susunod na pinasok namin ay halos pakiramdam na may nakatira pa rin doon dahil hindi lang ang ilaw ay naka-on, kundi pati na rin ang ventilador sa kisame ay tumatakbo. Pare, sa tingin ko hindi tayo nag-iisa dito. Dito, merong... Tiyak na nakatira dito. Mayroong tiyak na nakatira dito? May mga inuming hindi pa nabubuksan doon. Hello? Sa tingin ko. Akala ko mga inumin lang yun, parang Powerade o Gatorade. Malakit. Pangkalahatang propane. Pareho ang istruktura nito sa ibang kwarto. Akala ko saglit na pizza box yan. Pasensya na, mukhang wala yatang nakatira dito. Mukhang Christmas lights. May nagnakaw ng telebisyon. Gumagalaw pa rin ang ventilador. Baka may walang tirahang narito. Tingnan mo, may brownies. Nakikita mo ba ang mga brownies? Ano, gusto mo bang kainin sila? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Kakatanggap ko lang ng imbitasyon mula kay Steve para sa kanyang tea party. Mint brownies ngayon. Gusto ng lahat. Kilala mo ako, may ice cream na gusto ko mint. Gusto mo talaga ang mint mo? Mint buong araw. Medyo mahirap ito sa simula, kaya sa tingin ko iiwan na namin. Salamat pare sa pag-imbita sa akin. Pare, kamusta na? Tingnan mo doon. Ang kwaro ay hindi kaaning nakababahala kumpara sa aking inakala.
Nang mababa na ang aking pag-iingat, nadama kong kami lang ang nag-e-explora sa lugar. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ako sa mga dungis na yon. Tagas ng gas mula Central, walang apoy. Siguro yung sonicking na amoy. Mga mainit na kwarto. Sa tingin ko susubukan nating suriin isa pa. May kutob ako na kung ito'y magbubukas, posibleng isa ito sa pinakamalaki. Hindi usbo nagbubukas? Merong vending machine at ngayon may natirang inumin pa kaya ito? Wala. Hindi iyo ang kinis nakikita. Merong ice cream vending machine. Oh, meron silang SpongeBob popsicles dito. Wow, meron silang magagandang pagpipilian kaya kaya. Ito na ang huling pasilyo na tatalakayin ko kaya titingnan ko lang ang isang kwarto dito. Yan ay graffiti. Mukhang maliit ito sa tingin ko pero hindi. Pareho ito ng loft design sa unang kwarto na ating nakita. Bawat kwarto may 10 sa pintuan. Bakit kaya? Actual na inaasahan ko na ito ay nakakandado rin ako kaya bakit may X sa pinto? Una yun kay Steven. Ibig kong sabihin, ito ay isang kwarto sa ghetto tulad ng bintana na tinakpan na... Walang kuryente sa isa na ito, pare. Pangit itong isa na to. Tara, umalis na tayo dito. Halika, dito ka lang. Tara na Dave. Tingnan mo siya. Hoy, alam mo ba kung saan ang mga villa o... Ito ang mga villa. Parang mga kwarto na meron silang parang pangalawang palapag. Oh, ito na yon. Ito na pala, okay. Maari kang maglakad ng diretso doon. Mag-ingat ka nga lang. Ito yung sandali kung saan halos akala namin nahuli kami ng seguridad. Yun yung nakita ko pero mukhang kotse ng pulis dahil may sulat sa gilid nito kaya sa tingin ko nakakita ako ng kotse ng pulis malapit sa gate, yung entrance kung saan kami galing. Kaya tiningnan namin ito, Columbus ang tawag sa kanya. Sa tingin ko parang seguridad ng campus ito. Baka... Umasa kami na ito yon. Ang mga kamerang ito ay may magandang zoom. Nakakamangha talaga ang ganda nito. Tingnan mo. Ang zoom nito sa bagay na ito ay mula sa malayo, mukha itong tuldok. Oo, maganda yun. Mabuti at na-debunk natin yun. Magaling na debunker. Pagkatapos sa wakas natuklasin ang mga villa, oras na para tumungo sa indoor water park. Ngunit bago iyon, nagpasya akong mag-take ng mabilis na tingin at dumaan muna para tignan ang restaurant. Sobrang laki dito sa loob. May mga kagamitan pa rin. At sa pakiramdam ko na ito ay talagang magandang restaurant noong araw, kung ikaw ay nakapunta na rito at nakatikim ng pagkain dito, ipaalam mo sa akin sa seksyon ng komento. Malaking dami ng mga plato sa mga mesang ito, sabihin natin na tingnan natin ang mga stall ng buffet. Ibig kong sabihin, maisip ko lang kung gaano karaming pagkain ang nandito. Istasyon ng paghihiwa, malamang mayroon silang parang hang meat na bagay na hihiwain mo rito. Dito sa likurang lugar lahat ng mga chef. Tignan mo ang mga stove at grills. Ang dami nila, nagluluto sila ng pagkain sa buong oras. Ito ay talagang astig. Ilang baso ng Coca-Cola? May nakasulat na Ohio State sa isa rito. Ang paglalakad sa loob ng restaurant ay talagang cool. Ngunit ang talagang nagpa-excite sa akin ay ang lugar ng bar na nasa tabi lamang nito. Ito ay may kamanghamanghang tema ng Western Saloon na talagang nagpaparamdam sa iyo na napabalik ka sa nakaraan. Pinakamagandang detalye ang mga upuan. Dinisenyo gamit ang mga sungay na gawa sa ivory at may logo ng hotel. Isa itong natatanging dagdag na nagpahusay sa buong kapaligiran. Kasama ang mangkok. Sige yan.
Tangina, parang may mga gagamba sa lahat ng dako. Kaya ito yung lugar kung saan alam mo na ang mga bartender ay gumagawa ng kanilang mga inumin at sinisilbihan ito. Oh wow, nandito pa rin ang mga telebisyon. At sobrang amag na sila. Tangina, sa tingin ko dumaan siya sa isang gagamba. Wow, siguro sobrang sarap kumain dito o kaya mag-inom ng pint noong araw. Pero may natagpuan akong mas astig pa dun. Misyon natapos na. Tubig na walang alon. Tubig na walang alon. Alam mo na kung ano ang gagawin. Sige, simulan na natin ang ritual day. Pwede... Tulad ng isang bato, malamang ay nalilito ka dito kaya inire-recommenda ko na tingnan ang aking TikTok upang makita ang buong kwento at nagtataka ako kung ito ba ay tunay na nakakatawa. Parang ganun nga. Grabe, gusto ko ng isa sa mga silyang to. Sa tingin ko, dahil din ito sa balat dito. Parang ito ang pinaka-cool na mga silya na nakita ko. Sa tingin ko, ito ay isang cafe, baka isang tindahan ng regalo. Pero nakasulat doon na Canyon Coffee Bar. Naisip ko na ang tindahan ng pasalubong ay talagang kaakit-akit. Ang asun kaso na ng cozy cabin tier na ito ay nagbigay ng napakagandang vibe. At mayroon pa itong maliit na lugar na cafe. Sa kabila ng pinsala, mayroon pa ring mga kalat saan man. Ang mga bakas ng dati niyang ibinibentang bagay ay nagdaragdag ng malalim na damdamin sa eksena. Ang yawa. Yan ay isang vending machine ng Jelly Bean. Nakakalungkot makita ito sa ganitong paraan. Ito na ang counter ngayon. Sinabi ko ito dahil naisip ko pagkatapos ng magandang bakasyon dito kasama ang mga kaibigan o pamilya, malamang napupunta ka rin dito. Bumili ng pasalubong bago umuwi sa bahay? Kaya alam mo ito. Ang kwartong ito dito ay iniwanan ng masasayang alaala noon. Kailangan umalis ng tao. Sorry, nakasabit pa rin. Hanapin ang contact lenses. Sige. Merong Barbie doll. Society parang ni Pokemon. Well, hindi naman ito ganap na walang laman. Astig na may natira pang mga laruan at iba pang bagay, mga hayop na naiwan dito. Oh, you wait. Gumagana pa ba? Mahal ko ito. Hindi ito gumagana sa kasamaang palad. Ang Gold Rush Arcade at Game Room. Tingnan natin get ng mabilis. Alam mo na mahal ko ang aking mga video games sa arcade? Na ito ang front counter. Doon na mo kukunin ang iyong mga token. Na dito nag-check-in ang mga birthday parties. Diyos ko niya sana, ito ay naging perfectong lugar para sa mga karawan. Ganap na walang laman ngayon. Wala nang natira dito. May sumira at binuksan ang automated teller machine. Inisip ko kung kinuha nila ang pera doon. Matapos ang lahat ng paglalakbay, handa na akong tignan ang indoor water park at sobrang excited na ako. Maraming tao ang pumupunta rito dahil sa karakter nito. Noong mga unang taon ng resort madalas itong abala sa mga aktibidad. May mga batang tumatawa, mga pool at mga magulang na nag-e-enjoy ng break mula sa pang-araw-araw na stress. Sa likod sa mga na-eksena, mas lumalabas na rin ang mga hidwaan sa Fort Rapids Foundation. Ikalaon nandiya dumami ang mga reklamo sa mga customer tungkol sa maruming kondisyon, mahinang pagpapanatili at hindi maayos na serbisyo. Nagsimulang lumitaw ang mga problema sa pagpapanatili dahil ang mga palaging ginagamit na kagamitan ng water park ay nasira, kabilang ang mga slide na iniulat na hindi ligtas, mga hot tub na nasira at kapaligiran na unti-unting naging hindi maayos.
Ang mahinang pamumuno na makikita sa paulit-ulit na pagpapalit ng mga tagapamahala ay nagpalubha sa mga problema kaugnay ng kulang na pamamahala at kabiguan sa mahusay na pagtugon sa mga reklamo ng mga customer. Pero nausang-uti yung 2015, isang trahedya na may kinalaman sa pagtapon ng chemical sa water park. Ang nagdulot ng karamdaman sa ilang bisita na lalo pang nagpahina sa reputasyon ng resort. Kasabay ng pagdami ng mga reklamo, hinarap din ng Fort Rapses ang mga pinansyal na hamon. Ay nahihiraman ang resort na panatilihin ang mga operational na gastos, lalo na ang malawakang pangangalaga na kailangan ng malawak na pasilidad. Noong kalagitnaan ng 2010 nagpatong-patong ang mga kasong legal, di bayad na vendor at paglabag sa health code na lumubha sa dating magandang reputasyon. Ang mga pamilyang dating sabik bumalik ay nag-aatubili na ngayon dahil sa takot sa maruming kondisyon at panganib sa kaligtasan. Ano na nga problema, yung resort ay naging nakaalaman ng publiko at ang mga online na review na dati-rati puno ng papuri ay nagsimulang magkwento ng ibang istorya, isa na ngayon ng kalungkutan, frustrasyon at hindi natugunan ng mga inaasahan. Noong 2016 matapos ang ilang mga paglabag, sa kalusugan kabilang ang hindi wastong pag-iimbak ng pagkain, mga problema sa nakaraan at hindi malinis na mga kondisyon ng pool. Ang hotel ay isinara ng mga autoridad sa kalusugan at mga opisyal ng lungsod nang sila'y makialam dahil sa maraming mga paglabag sa kaligtasan at kalusugan, mga panganib ng sunog, hindi malinis na tubig at mga infestasyon ng peste ay kabilang sa maraming mga isyu na nakalista sa utos na isara. Ang biglaang pagsasara ay nag-iwan sa mga bisita na nagmamadaling kansilahin ang kanilang mga reserbasyon. Ay ang mga empleyado at komunidad ng Columbus ay nawalan ng trabaho at marangal na atraksyon. Nanatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng ari-arian. Ano? Nangyayari? Nakakakilabot na yan. Sa kabila nito. Subukan nating umakyat sa tuktok ng water slide na ito. Na lahat ng mga bagay na ito ay literal na nagpapalabas ng tubig. Ikaw ang man magbabantay ang palaruan bilang bata. Ay sus, meron din tayong ilang mga obstacle course dito. Tiwala akong ligtas ito. Ginawa ito para sa mga tao. Oh my God, medyo nakakakaba ito. Alam mo, tumapak ka sa mga biga dito. Ako, sa tingin ko, nakarating na tayo sa pinakamataas na punto. Susubukan ko na ito ngayon. Mahirap nga lang umakyat doon. Hindi yata maganda ang kapit ng aking Crocs. Ayos naman ako. Shit. Ililipat ko ang ilang grip. Ay putang ina. Sige, maayos ang pagtatrabaho ng mga Crocs. Yung mga Crocs ay gumagana. Ang mga Crocs? Wala nang tatalo sa mga Crocs. Tama na nga. Hindi ako makapaniwala na nakarating ako dito gamit ang aking Crocs. Ang aakatay sa isang kwarto na may mga water slide ay nagpapahinga at mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Sa huli, may mga banig kaming nahanap na pwedeng gamitin para bumaba sa slide at sa gulat namin, madulas pa rin ito. Mukhang pinahiran ng baby oil ng mga naunang nag-explore. Sana nagustuhan ninyo ang video.
Kung oo, i-like at i-komento ang inyong opinion sa lugar na ito. May nakita akong maliit na hot tub o jacuzzi sa dulo ng slide. Nagustuhan ko ang mga saloon na may western na hitsura sa mga pader. Ang init ng steam sa opisina ng sheriff ay parang nasa whirlpool. Parang gusto kong pumunta sa spa. Sa biyaheng ito, dapat tayong pumunta sa water park. Kumain ako sa isang masigla at mataong lugar. Grabe, gustong-gusto ko ito nung bata pa ako. Naalala ko ang Burger King ay merong mga indoor jungles na ganito. Pareho rin sa McDonald's. Nung muna yun, parang mahirap nang hanapin ng mga ganito. Yan ay nakaka-claustrophobia. Makakakaramdam ka ng claustrophobia pagbaba mo dyan. Nakasabit ka? Nakasabit si Dave. Ako. Gusto ko na si Mario ngayon. Oh, pare, yun ay... Parang kailangan mong gumapang sa iyong mga tuhod ako. Hindi ako pupunta doon. Ang tanga naman nun. Maganda na ang binuang tanawin kinang lugar. Tomorrow na tingnan natin kung ano pa ang kailangan nating tignan. Pagkatapos natin dito, palagay ko, dapat tayo maglakad sa tamad na ilog. Mayroon ding cool na pool na may basketball hoops na maganda. And sa tingin ko mayroon ding may isa pang water slide sa kabila. Babalik na si Dave. Ako. Hindi ko alam kung makakabangon ka mula dito. Nasa aking mga kamay at tuhod na ako ngayon. Sinusubukang makalabas sa shoot na ito. Maganda. Hinihila na naman ako. Kumuha ka ng lalaki, kapatid. Hinihila naman ako. Sige, ilalabas na kita dito. Mukhang ang itinaas na atay ay humigit kumulang sa 2 talampakan at 6 na pulgada. Oo, palagay di ko sa water park may pangunahin para sa mga bata. Meron tayong ilang parang mga kubo ng mga Indian doon. And si gusto kong tingnan ang slide na iyon, sa tingin ko kailangan mong maglakad hanggang doon sa itaas. Diyos ko, kailangan mong may taas na 48 pulgada para makasakay. Nag-aabang kang toro sa Emboscada Valley. Ito ang pinakamatinik na slide dito. Maraming hakbang ang kailangang ilakad para makarating sa tuktok. Ako. Grabe na ang urban exploration ay isang ehersisyo talaga. Diyos ko, may mga basag na salamin na tumutusok sa aking Crocs. Wow, talagang matalim. Ay Diyos ko, ako. Natuwa akong hindi tumusok sa aking paa ang bagay na ikinagulat ko. Si Steve ay kakatayo lang dito at tila nagtataka kung maaari ba tayong maglakad pababa sa isa sa mga slide na ito para makapasok doon. Sa tingin ko, yung itim na iyon ang kailangan nating daanan pababa. Sige, okay lang ba? So, okay ka lang. Ikaw muna bro at kukunan ko ng video at susunod ako. Bakit ako muna ang kailangan pumunta? Ikaw kasi ang umakyat dito bro, makakansabik. Nauna ka dito bro. Ako naman ang magpapahinga. Ikaw na ang susunod dahil nauna ka. Tara, may pila dito. Hindi mo basta-basta pwedeng gawin yan. Tara na pare. Tara na! Ikaw muna, papayagan kita na mauna. Medyo nakakatakot pare. Bakit ito nakakatakot? Sa kahit na anong yung paraan tulad ng gaano katibay ang parting yun doon. Napakatatag nito pre, tingnan mo ang bakal. Ang bar ng bakal. Pinananatili itong lahat na magkasama. Kaya alam kong kaya mo ito. Naghihintay ako kay Steve na mawala ang takot niya. Tungkol sa naisip ko rin ito pero nauna ka dito kaya dapat ikaw muna, hindi ako, hindi ikaw. Nandoon ka nang umakyat ako sa mga hakbang, hindi ako nanginginig sa takot, hindi. Bro, basa ang pantalon mo bro, bakit basa? Oops.
Sa ano man hindi ko alam, sa tingin ko ligtas na bumaba doon. Mukhang may mga tao rin na bumaba doon. Oo, bro. So kaisasang nakakabahalang bagay yung ay parang kailangan nating dumaan sa tubo, yung itim, at tumingin doon. Parang ako, gusto ko lang siguraduhin na matibay ito para magpatuloy sa isa sa atin. Dahil kailangan nating gumapang doon hanggang sa makarating tayo doon. Oh, Diyos ko. Ang ibig kong sabihin, malaki ito kaya hindi ako makararamdam ng claustrophobia. Kita-kits sa kabilang panig. Good luck, bro. Kumapit ka ng mahigpit doon. Out tayo pare. Out tayo tol. Lahat bigyan ng thumbs up si Steve para dito. Oo mga tol, bigyan nyo rin ako ng thumbs up para sa aking video. Good luck dun sa ibaba. Mas mabuti pang habulin mo ako. Ako. Ay, paparating na. Tangina bro, nakakatakot ito. Ano? Ha? May sinabi ka ba? Hindi. Wala. Sige. Good luck, tall. Well, nakarating na ako sa ibaba. Oh, Josh. Ikaw naman ang susunod. Tumama lang sa alikabok ito ay sa tingin ko galing ito sa mga fire hydrants na pinaglalaruan. Hindi ito tulad ng asong tumatahol doon. Kailangan mo na itong lakarin ngayon ako. Doon na gumawag sa akin. Magaling ka. Pare, nasa labas na ako. Alam kong nasa labas ako at kinakabahan ako. Malapit na tayo. Mabaho talaga. Wow! Halika na, malapit ka na ba? Paparating na ako. Wow. Bababa na tayo. Diyos ko. Ay, shit. Ay, tangina. You calm. Ako'y okay. Pinanginginig mo ang buong bagay, bro. May takot ko. Yuck. Ayaw ko maging pare daw. Ako. Hindi. Sige. Pare, sobrang madulas ito. Oo, mag-ingat ka sa patay na tubig doon. Oo. Diyos. Maligayang patating. Ang aking Diyos. Ano yung sawag sila dito ang aling puyo? Siguro karapat dapat na tayong sumulat ng ating mga pangalan ngayon. Nung ako'y bumababa, may matarik na daan sa isang lugar at halos ako'y mahulog. Hinubad ko ang aking mga sapatos. Tumama ang camera sa bagay pero ako'y nakaupo. Nagtatanong ako kung pwede ba akong umupo sa silyang ito. Ikaw ang magiging hari ng bro. Hindi ito matibay. Ang sukat ng mga kailangang pagkukumpuni at ang pagkawala ng tiwala ng publiko ay nagpabaliwala sa kanilang mga pagsisikap. Ang malawak na ari-arian na dating puno ng buhay ay naglaho at naging isang nakakatakot na anino ng kanyang dating sarili. Ang mga basag na bintana, sobrang lumalagong landscaping at graffiti ay madaling nagmarka sa dating masiglang resort na nag-aakit lamang sa paminsan-minsang tagatuklas ng kalunsuran. Saan kayo mo ang sighting of Fort Rapids ay nananatiling isang malinaw na paalala sa mga hamon na kasama sa pagpapatakbo ng malalaking entertainment venues. Ang nagsimula bilang isang magandang venture, isang simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa ng pamilya ay sa huli ay naging isang babala sa kwento ng kapabayaan at maling pamamahala. Para sa mga bumisita doon sa Fort Rapids noong kasagsagan nito, ito ay nananatiling mapait na alaala para sa Columbus. Nagsisilbi itong nakakatakot na relikya ng posibleng nangyari, isang paalala na kahit ang pinakamagandang atraksyon ay maaaring bumagsak kapag hindi maayos ang pagmamantini ng mga pundasyon. Aalis na ako dito. Sa wakas, kalayaan. Kami. Malaya.
David ay lumilipad. So have you opened the hunt? Nakikita ko itong berdeng bagay na pinapanood mo. Oh, nakita ko yun. Ikaw? Pinanood mo yun? Nang matapos ang pagtuklas, nagpasya akong gamitin ang natitirang oras ko sa pagbaba sa slide ng isa pang beses, lalo na dahil nakahanap kami ng mas magandang sled na gagamitin. Matapos ang mahirap na trabaho sa biyaheng ito, nakakaginhawang maglaan ng sandali para maglibang. Ironikong ginagawa ito na dinisenyo para sa water park, ngunit malungkot na hindi na maibigay. Kahit di ako nakapunta sa parke nung bukas ito, pakiramdam ko ay isa ako sa mga huling bisita nito. Ilang linggo lang ang nakalipas, nasunog ang parke na nagmarka sa opisyal na pagtatapos nito. Nakakadurog ng puso na ang pangarap at bisyon ng isang tao ay tuluyang naging wasak. Totoo siya nga lahat ng magsiganong parke yung may katapusan, kaya pahalagahan natin ang bawat sandali na ibinibigay sa atin. Lubos kong na-enjoy ang bawat sandali ng aking paglalakbay sa lugar na ito. Nagpapasalamat ako na naitala ko ito para madala kayo sa aking paglalakbay at maranasan ito. Oh, wow! Ginagawa mo pa rin ang iyong panimula. Tapos na kami. Hindi si David Scott ito. Tara na, Dave. Lumabas na tayo dito, Dave. Tama, sa tingin ko malalaman ko na halos lahat.